Isa pong masayang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po muli ang inyong palatuntunang Adventist Med Facebook Live na nagmumula po hatid sa inyo ng Adventist Medical Center Manila at ang kanyang Lifestyle Medicine Department. Ngayon po kami ay medyo abala sa nagaganap na vaccination activity ng COVID-19 po, no? Kaya medyo naantala po ang ating pagsasahimpapawid ng ating programa ngayong araw na to. At sa ating pong pagtatapos ng linggong ito, maganda pong ito ay ating tuldukan ng isang makabuluhang refleksyon at pag-aaral sa isang issue na nauukol po sa ating emotional at spiritual na kalagayan. Bago po tayo magtungo sa ating gagawin talakayan, tayo po muna ay panandaliang manalangin. Minamahal naming Diyos, kayo po ay napakabuti sa amin. Taglay po namin at buhay at kalakasan na mula sa iyo. Kaya patuloy namin itong inilalaan upang kami ay patuloy na maging malusog at malakas sa aming pangangatawan, emosyonal at pisikal at espiritual. Amin pong hinihiling na inyo kami samahan sa aming gagawin talakayan ngayon at ito po ay maging pagpapala sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ang pag-uusapan po natin ay emptiness, no? Ano ba itong emptiness na ito? At bakit ito dumadating sa ating mga buhay? Paano natin ito lalagpasan, i-cope? At paano tayo mag-move on? Siguro po ano? Kaya samahan po tayo ngayon ng ating head chaplain ng Adventist Medical Center Manila, Pastor Elisier Michael Fajardo o Pastor J. Magandang umaga sa iyo, Pastor J. Magandang umaga, Sir Wilson, at sa lahat po ng aming mga taga-subaybay. Yan. At hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Alam ko, excited din sila, Pastor, na malaman itong emptiness na ito. Grabe, Kasi Sir Will. sa kanta ko lang ito naririnig pero ito pala ay mahalaga. No? Sige po. Maaaring dumanas kayo ng ganitong bagay, yung tinatawag natin na emptiness. Ano ho? Kung isasali natin sa ating sariling lingwahe, lalong nagiging mahirap unawain. Kasi yung emptiness ay kawalan ng laman. So parang lalong hindi maintindihan ng ating mga kapwa. Pero yung emptiness, pwede nating ilarawan, Sir Wilson, para maunawaan ng ating mga taga-subaybay. Sige po. Halimbawa, sino kaya sa ating mga taga-subaybay ang nakaranas ng, sa tingin mo, busy ka naman, pero parang may kulang. Parang nawawala ng impact ang mga kaganapan sa buhay. So, may mga tao na sa kabila ng kanilang kaabalahan, sa kabila ng kanilang mga pinag-uukulan ng pansin at ng panahon, napapansin nila na parang something's missing. Or empty. Kaya po, mga minamahal, hindi po mahabang pag-uusap ito, kundi nais naming dalhin ng aking host sa isang practical na pag-uusap. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan, iparating nyo lang po sa amin para po ating matugunan. Okay, mayroong mga ilang bagay lang dito, Sir Wilson, na nais kong ibahagi sa ating mga taga-subaybay. Kagaya po ng mga sinasabi na, ano ba ang iminumungkahi, tila isinasuggest ng damdamin ng emptiness? Yan. Ano ba ang mga pwedeng gustong iparating na mensahe ng emptiness? Ito po yung una, kagaya ng binanggit ko kanina, kapag ka nagkakaroon ng kakulangan o nawawala ang meaning at ang purpose ng buhay. Maraming tao ang nakararanas po ng ganito. Yung bang dumarating sila sa point na parang
Wala lang. At pwedeng pumapasok dito yung parang malungkot. At yung iba, hindi nila maintindihan ang kanilang sarili. At sasabihin nila, ano bang nangyayari sa akin? Ni hindi nga maintindihan. Alright? So may mga ganun, Sir Wilson, na mga pangyayari. Okay. Yung kakulangan o nawawala ang kahulugan, ang meaning, at ang pakay o purpose ng buhay. Ito yung isa sa mga pwedeng nangyayari at pwedeng kadahilanan kung bakit nakakaramdam minsan ng isang tao na parang empty. Empty. Maaaring matapos ang maghapon, empty. Wala. Walang sigla. Walang na-appreciate sa kaganapan sa buhay. Okay? So, maliban po rito, nais ko rin banggitin na kapag ka nakakadama tayo ng ganitong parang ang feeling natin ay empty, pwede rin na sinasabi na something is missing nga or there is void. Parang may kulang. Kagaya nito, may ilan na akong nakausap na sinasabi nila, Pastor, I think I have almost everything this life can afford. Meron naman ako. Pero bakit hindi ako masaya? Yeah. Bakit parang may kulang? Bakit parang merong nawawala? Ayon. Typical po bang, may narinig na po ba kayong ganon? Parang may nawawala, may kulang, o parang may void. Yon. Kapag ka nangyayari ito, nakararanas ang isang tao ng emptiness. That feeling of emptiness. At ang tanong nila, sino po ang pwedeng makadama ng ganito? Yan. Sino ba ang pwedeng makadama ng ganito? Pwede bang, ito Pastor, meron nang nag-message sa atin. Ganun po ba? Mukhang pwede dito sa number tong ito. Sige po, So, ito, pwede bang bigyan daan natin? Dati mo daw estudyante siya, si Ivy de Castro Bocobo. Hi, Ivy. Sabi niya, Pastor Jay, this message is very timely. My mom just passed away recently and I can feel the emptiness within. Thanks be to God for His comfort. Okay. I am aware that the one who messaged us have recently lost her dearly loved mom, who in my understanding really provided for her so much of love and support and was also very helpful to many people, even those who she barely know. Kaya parang nakakaramdam daw siya ng emptiness kasi merong dating bahagi ng buhay mo, pagkatapos dumating ka sa point na alam mo na wala na siya dyan. The memory, the wonderful thoughts, the wonderful experience, they are kept in the heart, but the realization that you just cannot talk anymore with the person is gone, yun pong ganun. Yung the loss of a loved one, the loss of opportunity, when things did not happen the way we want, when we are disappointed. Itong mga bagay na ito, pwede po itong nakakapag-contribute sa damdamin ng pagiging empty. Kaya ito po nangyayari. At ang ipinahayag ng ating viewer o taga-subaybay ay kapahayagan ng normal po na pinagdaraanan ng isang tao. When you lost someone, when you are disconnected, when you are disappointed, and para kay Miss Ivy, normal po ito na pwedeng makadama tayo ng ganitong bagay. Because a part of you which is being occupied by someone whom you dearly loved is God. So,
there is the void. Yeah. Nagkaroon ng void. And so, meron naman po tayong pwedeng gawin para makakope sa ganitong bagay. Natural way. Natural way. Sige po, meron pa po ba, Pastor? Okay. Number 3. So, ito pong sinasabi natin, itong something must be missing. And ito na nga po yung sa kalagayan ng ating taga-subaybay. Merong kaganapan sa buhay na hindi ito yung iyong ninanais, nabigo ka. So, this can happen. Okay? So, we move to number 3. Alam niyo po ba, ito po yung medyo seryoso. Kasi po, ang feeling of emptiness can lead or can be developed into serious mental health problems. Pagka po hindi natin naalalayan ang ating sarili, kapag ka po hindi natin nabantayan at hindi tayo naging intentional para, mag-self-care, yun yung tinatawag natin, para pangalagaan ng ating sariling kalusugan. Pwede pong mag-lead ito sa mga seryosong mental health situations or problems. Ang tanong nila, kagaya po ng Kagaya po ng depression. Yan. Kapag ka ikaw ay inakay na sa masyadong malalim na kalungkutan at pwedeng ikaw ay sa tingin mo parang wala nang dahilan pa ang buhay, yung mga ganon, at sa tingin mo parang kahit anong gawin mo, wala naman ang saysay. These are seemingly what people may find to be a dead end. Nawawala na ng gana sa buhay, hindi na nila makitang mag-function. And syempre yung tawag malungkot, normally naman, Sir Wilson, sa ating po mga viewers, normally naman yung makadama ka na you will slow down. That's fine. You pause to regain strength. You pause to recover. Pero kapag ka your pause continues at hindi na ikaw nagiging functional, yung simpleng pangangalaga ng iyong katawan, pagligo, pagkain, pagtulog, yung mga basic na ganyan at hindi ka na makakonsentrate at nagiging iba na ang behavior mo, yan po ay kinakailangang bigyan ng pansin. Yan. So, a person may be going through depression. Meron pa pong isa ritong example na ibinigay natin, yun pong tinatawag na BDP or Borderline Personality Disorder. Ano naman po ito? Pwede pong yung isang tao sa sobrang karanasan na ito, pwede rin pong pumasok yung mga idea na yung kaisipan na kahit yung sarili nilang buhay ay kanilang kukunin. Ano po? Yung bang suicidal ideation, pwede pong pumasok yan sa kaisipan ng isang taong nakararanas ng ganitong sitwasyon. Hindi po ito basta lamang kalungkutan, kundi it's more than simply loneliness. At yung isa pa pong binanggit ko, yung alcohol and drug addiction, alam nyo, para sa magkaroon ng panandaliang escape mula sa reality ng hirap at sakit at kalungkutan, some people may go for alcohol or even drugs, knowing that they can provide relief, at least temporarily. Pwede rin ikaw mag-self-medication, anong gagawin mo? Pero you see, these things are very dangerous. Lubha pong napakapanganib kapag hindi natin nabantayan ang sarili natin. At kapag nga itong bagay na ating nararanasan ay nag-lead sa mga seryosong mental health problems, kagaya po ng ating nabanggit, nangangailangan po talaga ito ng professional na assistance. Yan. Itong number 3 ito, Pastor, ito ba yung emptiness na minsan dumarating sa isang tao at sasabihin na parang wala na akong dahilan para magpatuloy pa. Ito na nga po yun. Parang dead end na. Ito na talaga yun, Sir Wilson, sa ating po mga taga-subaybay. Ito po yung talagang dumating na sa punto na the person thinks na kahit ano namang gawin ko, wala namang mangyayari. Kahit naman anong gawin ko, wala namang magbabago. So, the person parang accepts na lang na it's a complete defeat.
in life, kumbaga, wala na. And so, sa ganitong sitwasyon po, pwede nang makarating ang isang tao na kanya ng yung kaisipan na saktan ang sarili o maging ang kuhanin ng sariling buhay ay pwedeng pumasok. Yeah. So, binabanggit po natin itong mga pag-aaral na ito kasi nais po natin na maging aware ang general public, kayo pong aming mga mahal na mga kasamahan at mga kaibigang sumusubaybay dahil ito po ay kailangan natin talagang bigyan ng pansin. Ano po? Ang feeling of emptiness that can lead to serious mental health problems. So, ganun po ang ating mga kaganapan. Yeah. So, meron pa po ba dyan sa what the feeling suggests? Okay. Ang kasunod po nating tatahakin sapagkat nilagay ko lamang po ito sa tatlo na pwedeng mga suggestions na kung ano ang nangyayari sa atin at pwedeng saan pumunta ang damdamin ng emptiness, pupunta naman tayo dito. So what to do? What can we do then kung may mga ganitong bagay na nangyayari? Yeah. At inilagay ko po rito, kauna-unahan, kinakailangan ang ating kamalayan bilang may katawan. Kamalayan kung anong nangyayari sa atin at kamalayan kung saan po ito nakaugat. Para po, kung ano yung ugat, yun ang ating i-address. Ano po? Kung ano yung pinanggagalingan, yun po ang ating tutugunan ng katampatang aksyon o solusyon. Hindi pwede yung pa-band-aid ang tawag ng iba. Band-aid We try remedy. we try to only silence the problem. Patapal-tapal lang. Tapal-tapal. O pwedeng sabihin ng iba, magbisi-bisihan ka lang, manood ka ng TV. Pero alam nyo ba, may studies na rin dito, yung mga taong mahaba ang panahong ginugugol sa social media. Matagal na nakahook sa social media. Paglabas nila ron, they feel empty. They feel empty. Kaya hindi rin solusyon yung manood ka lang, magbisi-bisi ka lang sa Facebook. Hindi. Temporarily, that may, silence the problem. But, ang kamalayan pong ating ini-encourage na magkaroon ng ating mga taga-subaybay, tayong lahat ay maging matumbok natin kung saan ang gagaling ang ating damdamin ng emptiness. Yeah. Ayan. Okay po? So, itutuloy ko po ang pangalawa. Ito po yung isa. Ito, kailangan pong mapakinggan talaga ito ng higit na nakararami. Kapag ka po tayo nakakaramdam ng emptiness, yung number 1 na nilagay ko rito, sa number 2 nilagay ko po, kailangan maging open tayo. Here comes the problem. Marami po sa mga tao, maging sa ngayon, ini-ignore lang ang mga bagay na to. Ini-ignore. Kaya lumalala dahil hindi natutugunan sa kanyang maagang kondisyon. Ang inilagay ko rin sa number 2, kasunod ng pagiging bukas, ay siyempre, maging persistent, maging determinado tayo na magkaroon ng nauukol o akma na aksyon para tugunan ang sitwasyon. Kasi po, tingnan niyo ang mga tao, kapag may problema sa mata, pupunta sa ophthalmologist o optometrist, wala silang problema ron. Kapag may problema naman sa, halimbawa, sa puso, pupunta sa cardiologist. Ibig sabihin mo na ang iba't ibang bahagi ng katawan, it's very easy for people to acknowledge na they will turn to the specialists or to someone acknowledged to be capable of helping. But the problem is this, in our society, even up to now, kapag ang problema ay emotional, psychological, Saan sila tumatakbo, Pastor? ayaw nilang aminin. Hindi open. Ayaw. Kasi nahihiya sila. Tayo naman tao, holistic.
Sir Wilson. If we are holistic, if we are to look at people sa kabuuan, makikita natin na tayong tao ay mga physical, tayong tao ay may emotional, merong mental, at spiritual component, kasama na rin yung relational, ay na-overlook lang po yung ilang aspeto. Pag may kinalaman na ito sa mental, parang ang tao ayaw na nilang tanggapin. So sa halip na pumunta sa tamang ahensya o tamang tao na pwedeng makatulong, ayon, kung saan-saan pumupunta. Ano bang sampol ng pinupuntahan nila? Sana tama ang mapuntahan. Ang mahirap pag sa maling lugar na papunta. Okay? So, ito po yung pangatlo sa aking mga suggestion, simple suggestion. Yung una nga po ay kinakailangang ng kamalayan ng isang tao kung anong nangyayari sa kanya para ang ugat nito ang ma-address. Ano po? At yun nga pong pangalawa, ang ating pumungkahi ay maging open tayo, maging pursigido para ating kamtin ang full recovery. Ito na po yung pangatlo. Really, kapag ka po tayo nakararanas na nang hindi na natin kayang i-address o hindi na natin talaga maunawaan, nakaka-disturb na sa ating buhay, sa normal na functionality bilang isang individual, ang aking pong suggestion ay mag-seek na po tayo ng professional help. There are many people or agencies that can provide help. Like, meron pong mga recovery institutions, meron po kayong mga counselors na pwedeng puntahan o kaya mga therapists, and syempre may mga doctors tayo, sila yung mga psychiatrists na higit na nakauunawa, lalo na po kung may biological aspects na, kinakailangan minsan i-regulate ang mga hindi nakokontrol na reaksyon ng katawan, maging ng ating mga kaisipan. So dito po, ating iminumulat at muling nire-remind ang public, sana po maging open tayo. Sana po tugunan natin habang maaga ang mga simptomas ng kondisyon ng buhay para hindi po ito tumungo sa sitwasyon na magiging mahirap i-address. Ano po, may solusyon naman lahat ng bagay, pero mas mainam kung nasa early stage, ito po ay natutugunan. Yan. At natutulungan tayo ng mga nagsanay talaga. Yes. May kakayanan at profesional dito sa isyong ito. Pastor. Yes, sir. Okay po? Meron pa po ba sa inyong suggestion? So sa presentation pong ito, these are the more simple things that I thought pwedeng ma-receive ng ating mga taga-subaybay. At syempre, ito'y masarap lapatan lagi. Sabi ko nga kanina, Sir Wilson, ang buhay natin ay kailangan balanse. Atin din itong nilalapatan ng spirituality. Yeah. At dahil diyan, hayaan nyo pong mag-share ako sa inyo ng isang napakagandang inspirasyon mula sa kasulatan. Yeah. Pansin niyo, when we feel empty, pwede ito. Baka naman ito yung isang wake-up call. Baka naman masyado na tayong naglalakbay ng buhay natin na hindi na tayo properly guided. Yeah. Baka naman isa itong paggising sa ating kawalan ng acknowledgement sa paggabay ng higit na nakauunawa ng buhay natin. Siyempre, sino ba yun? Yung manlalalang natin, our Creator, our God, our Lord. Ito po ang kapahayagan sa Psalm 36:9, hango mula sa New Living Translation, napakaganda. With reference to God, it says, "You are the fountain of life." Ikaw ang bukal, fountain ng buhay. The light by which we see. Ikaw ang liwanag na kaparaanan kung papaanong kami ay nakakakita. So ang ganda ng salin. Baka mga kaibigan, kung nakararanas tayo ng emptiness, something is missing, could it be that we need at this time the guidance and blessings of the Creator, our God?
At ang sabi rito, the Lord is the fountain of life by which we see. So kung nais nating makakita, ma-enlighten, dito po pumapasok yung spiritualidad, yung connection natin sa Diyos na manlalalang. Nais ko pong ilagay ito sa isang salin. Kasi ang ganda rito, you are the fountain. Ito naman ang sabi sa isang salin. Good News Translation. You are the source of all life. Sabi kanina, fountain, bukal. Ito, source of all life. And because of your light, we see light. At syempre, isang salin pa. Para makumpleto. Ito, napakaganda. Fountain, source, ito pong sabi. Ito ang desire ng source at fountain. You are the giver of life. Magbibigay siya ng buhay sa atin. Is life empty? Is life meaningless? Is life going nowhere? No joy. Ang sabi sa atin, your light tells us to enjoy life. If we want or we desire life enjoyable, let the giver continue to do his work for us. I think beyond and above all help that can be availed, kung saan man natin makuha, and even the suggestions that I've mentioned, I think turning to the giver of life is something that we are not to miss at all. So yun lamang naman, Sir Wilson, para sa umagang ito, unless there are questions, and we are welcoming the questions from our viewers or followers. Ito po, meron isa dito, Pastor, mula kay Sister Teresa Kumamo, dyan sa Loma Linda. Ito ay pauwi na ngayong Abril. Wow. Dito sa atin, sa Pilipinas. No? Sabi niya, Pastor, ano po ang gagawin o sasabihin mo sa isang tao na di naniniwala sa Diyos? Okay. Siguro, can this be categorized sa emptiness? So ganito po, anong sasabihin natin sa isang tao na halimbawa nag-express sa ating nag-post, nag-express sa inyo po halimbawa na sabihin sa inyo, I feel empty. It's not life at all. Nako, pagkakataon nyo na po yan. Siyempre, papaano kung hindi naman siya naniniwala sa manlalalang o sa Diyos? Siyempre po, una, mahirap naman nating basta-basta na lang i-introduce ang Diyos, hindi nga naniniwala eh. So, ang pwede nating itanong dyan, i-facilitate natin. Kagaya ng, tanungin nyo po siya. So, in crisis like this, in situations like this, saan ka humuhugot ng kalakasan at pangunawa? Saan ka humuhugot ng pangunawa at kalakasan? So with that, pwede nating matulungan siya sa level kung nasaan siya. Kasi minsan yung taong naguguluhan, nadi-discourage, hindi na nila makita minsan yung pwedeng pagkuhanan ng inspirasyon at kalakasan. With your question, wala ka pang sinasabi o even you are not suggesting anything, that person can already be helped when you ask in that manner. Isang sample lang po yun. At, may approach po para i-introduce ang Diyos sa buhay ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. May approach po yan. And I hope we can talk more about that in some of the upcoming sessions that we will have here. Definitely, there is a place in introducing God to anyone, even to those who do not acknowledge Him. But we need to approach it in a way that will be helpful to the person, much helpful to receive what you are introducing. Yan. Salamat po. Batiin natin muna, Pastor, itong mga nakatutok sa atin. Of course, si Ma'am Marilyn Macasadja, si Ma'am Marby Onato, si Ma'am Malin Lucenas, and si Ivy Bocobo, si Sir Elmer Daos, mga retiree natin to, si Doc Linda, and Jennifer Gabito, and si Ma'am Eden, ito si Ma'am Marilyn Macasadja, sabi, tama po, Pastor, dumating talaga sa buhay ko o sa isang tao ang emptiness, kahit nakamit mo na ang lahat, parang di ka pa rin masaya. Parang may kulang.
Kaya nga po, timing ang pagkakataon ng ganitong programa sa katulad namin kasi malaking tulong kayo sa amin na dumaranas ng emptiness sa buhay. Thank you po and God bless. And then si Ma'am Wani Salayon, sabi niya super timely po ang topic. And of course si Ma'am Teresa Kumamo, si Sir Ruben Paragat Sr., no? At si Sir Doji Gambol, si Ma'am Maranata Gallardo Humawas, nakikinig, salamat daw po. And si Ma'am Milka Savala at Aurelia Alfonso. So, nawa po ay natulungan kayo at nabigyan tayo ng gabay na kung itong emptiness na to ay darating sa ating mga buhay, ay alam na po natin ang ating gagawin kahit paano. Okay? Bago pa dumating sa punto na professional help na, no? Ang ating dapat puntahan. So ngayon po, bago tayo matapos at hilingan si Pastor Jay ng isang panalangin para sa ating lahat, ay gusto ko po munang panoorin natin ito, ang ating nalalapit ng Lifestyle is Medicine Intervention Program dito po sa Adventist Medical Center, Manila. Lifestyle is medicine. L is for laughter, the stress reliever. I for interaction, the friendly immune booster. F is for food and fluid, the taste of health and the thirst quencher. E is for exercise, the preserving power of motion. S is for sleep, the body restorer. T is for temperance, the key to balanced life. Y, your faith, the divine healer. L is for light, the energy giver. And E, environment, the lifesaver. Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power. These are the true remedies. Indeed, lifestyle is medicine. So yan po ay magaganap na sa darating pong Marso 16 at ngayon pong Marso 9, meron pa po tayong information session, no? Para po sa inyong mga katanungan at queries kung paano po talaga ninyo mama-maximize at makaka-avail nitong kauna-unahan nating online lifestyle intervention program na locally po tayo ang nag-design at magbibigay po nito para sa first batch. At marami na po ang nag-enroll at kayo po ay malaya pong patuloy naming inaanyayahan na maging bahagi po nito. Okay? Bago po natin hilingan si Pastor ng panalangin, batiin muli natin itong mga nakahabol, si Ma'am Delma Barcoma, si Ma'am Maria Teresa Ramirez, at si Ma'am Maricar Loriaga mula po dyan sa Bulacan. Okay? Ayun po, hilingan natin si Pastor Jay ng isa pong panalangin sa ating pangwakas. Tayo po ay dumalangin. Mapagmahal naming Diyos, Ama namin, salamat na mabuti ka. Salamat na pinagpapala mo kami. At salamat sa paggabay na patuloy mong ibinibigay sa amin sa araw-araw. Ang aming hiling, O Diyos, pagpalain mo ng lubos ang lahat ng mga taong naaabot ng programang ito. Pagpalain mo ang aming mga kaibigang sumusubaybay. At nawa anuman ang sitwasyong kanilang kinakaharap, patuloy nilang masumpungan na sa buhay mayroong pag-asa. Anuman ang karanasang pinagdaraanan. At higit sa lahat, palaging nandiriyan ka para ang aming lapitan at makasumpong kami ng solusyon at kapahingahan sa aming kapaguran. Salamat, O Diyos, sa pagdinig mo sa aming panalangin. Tanggapin nawa namin ang iyong basbas sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen, amen. Maraming po salamat, Pastor Jay, sa inyong ibinahagi at sa inyong panahon na very timely at very useful para sa ating mga tagapanood at taga-subaybay. Ito pong broadcast na ito ay inyong i-share para mas marami pa po ang matulungan at makaalam nitong tungkol sa issue ng
emptiness na pagkaminsan ay dumarating sa ating mga buhay. Hanggang sa susunod pong edisyon ng programang ito na wala pong ibang hinihiling kundi patuloy na magbigay ng health education, holistic health education na libre para po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, si Wilson Sia, nagsasabing, lifestyle is indeed a medicine. Happy weekend po sa inyong lahat. God bless you. Blessings.